Gold medal, brother. Eto na. Uy, ganda ng punches. Sa gold medal fight, anong gagawin dun? Uy, sinugod-sugod ni Yumir. No mercy ang ginagawa dito ni Yumir Marshall. Ang angas pa ng kalaban, brother. Ayan na, binugbog at yan pinahabol-habol sa dulo. Pinaasa at panalo tayo ng gold medal, brother. Eto, panoorin natin. Brother, importante, alam mo to. Dahil gold medal para sa SEA Games boxing competition para sa Pilipinas ang nakataya dito. Kung saan, si Yumir Marshall ay nagpakilala bilang halimaw sa Asya pagdating sa usapin ng boxing. Iba ang galaw at taktika na ginagamit dito kung kaya't pati na si Weljon Mindoro na may 15 wins, 15 knockout at undefeated sa pro boxing ay natalo dahil sa decision. Kaya't ang ginagawa ngayon dito ni Yumir Marshall, eto, panoorin mo. Welcome, brother, sa ating commentary podcast para sa bakbakang gold medal. Ito, paano ba nanalo si Yumir Marshall at nakakuha ang gold medal sa SEA Games? Ito, yan pong naka-red, yan po si Yumir Marshall. At ang kanyang kalaban na aggressive dito na naka-blue, mula po yan sa Indonesia. So, brother, importante, alam mo to, ha? Yung mga nagaganap sa bansang Pilipinas, kung ano yung napapanalunan natin, tulad niyan. Yeah? Medyo aggressive tong kalaban niya rito, no? Itong taga-Indonesia. And he's ganda nung kaliwa doon ni Yumir Marshall. And this Indonesian fighter is trying to outbox itong si Yumir Marshall. Ibig sabihin, nagpapabango sa mata ng judges. Nice body shot. Actually, marami nang natutunan si Yumir Marshall, no? Sa amateur tsaka sa pro boxing. So dito kailangan natin manalo si Yumir Marshall in terms of points. They need to dominate this fight convincingly doon sa judges. Medyo maganda rin yung galaw ng kalaban niya rito, brother, ha? Hit and not be hit, pero may atake rin tulad niya, no? Pero in terms of quality of punches, mas maraming binibitawan si Yumir na mas mabigat. Quality. Ayan, no? Nakikita. So, ang kagandahan dito, brother, pinaghalo ni Yumir yung pro boxing tsaka amateur, no? Yung pang SEA Games na galaw, ganun. So, importante to, brother. Kasi ang usapan dito, gintong medalya. At maganda, brother, mapanood to ng mga anak nyo, di ba? Kung sino ka bang nanonood dyan, tatay ka ba? Kapatid ka ba? Komento ka dyan, brother, comment ka, ha? Para kilala kita, brother. Nasa shoutout kita. Medyo may kadayaan tong kalaban, brother, eh. Puro low blow. Nice combination, in and out. Malapakyaw move yun, ah. Importante, brother, yung mga bagong generation ngayon napapanood yung laro ni Yumir Marshall. Paano manalo ng gold medal sa SEA Games, no? So, malaking parte to si Yumir Marshall, brother, sa SEA Games. Nag-guide niya si Weljon Mindoro. Paano makakuha ng gold medal? Medyo mahigpit dito yung brother nila, yung judges tsaka referee. Natapos yung round number 1, medyo sinong lamang dun. Medyo hati, ah. So dito, buti itong nakalaban ni Yumir, kasi kung nakalaban niya taga Thailand, yari tayo dito. Lutong Macau ang mangyayari dito. Ito round number 2. So Yumir Marshall literally outsmart this guy. Kasi mabango sa judge yung ginagawa nitong kalaban niya, you know? So, yun, no? Medyo nagre-react si Yumir na wala yan. Walang talab yung laro mo. Wala, oh. Iba talaga pag sanay ka sa pro boxing, you know? Ang kagandahan ng kay Yumir, alam niya na yung kalakaran sa SEA Games, kung paano yung pinupuntusan,
Alam niya kung paano magre-react yung kanyang katawan dahil naglaro siya sa pro boxing. Yan ang kagandahan. Di ba? So dito. Kasi ang score nito, brother, ano daw eh. Sabi ng iilan, dikit daw pero medyo nadodominate talaga ni Yumir eh. Oh. Buti na lang maganda yung kulay natin dito, no, brother. Palaban talaga, pula. So medyo napapagod na. May weather style yung laro ng kalaban eh. No? Puntos talaga ang focus. Yan, tumatama ng quality punches ito. Uy, natatamaan doon. Depensa lang, brother. Sanay kasi si Yumir sa ano eh, bagsakan, sa putukan ng suntok eh. So, pagka nagkakaroon sila ng engagement of punches, parang lumalabas yung pagka-pro boxer ni Yumir. Pero kitang-kita mo sa kalaban niya rito, brother. Talagang ano, no? Talagang bihasa sila sa puntos. Kaya pala yung ibang mga fighter na galing sa amateur or SEA Games, mga ganyan, Olympics, ang gagaling eh. Tignan nyo, oh. May ring generalship, marunong gumamit ng jab. Ayan, oh. Ang problema lang, gumaganda na yung instinct ni Yumir Marshall. Yun ang nakita ko dito kay Yumir kung bakit siya parang nagiging lamang. Quality of punches, instinct, nababasa niya yung laro ng kalaban. Tapos hindi siya totally na-dominate ng kalaban. Ayan o. Sa palitan ng kamao, wala eh. Hindi nakakapalag yung kalaban niya rito eh. Tsaka ito, brother, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng maglaro dito sa SEA Games ng pang pro boxing. Kasi 3 rounds lang ang labanan dito eh, no? 3 rounds lang ho ang labanan dito. Ibig sabihin, kailangan magaling ka mag-execute ng gameplay, no? Ang game plan. Yun ang pinaka-importante. Tapos yung magaling ka pumuntos. Alam mo yun, yung galaw na mabango sa judges, yung mga ganon. So dito, medyo sa iba, sa Thailand, tabla daw. Sa Kazakhstan, lamang si Yumir. Tapos may isang nag-score doon, lamang daw yung Indonesian. Ito, huwag kang malilingat, brother, ha. Hindi ko alam kung umabot ka pa sa video na to, ha. Mamaya tatalakayin pa natin yung isang matinding knockout win ni Yumir. Pero dito muna tayo sa gold. Last round na to. Importanteng round to, ha. Silipin natin ng walang bias, brother, ha, kung legit ba. Timing ang panlaban. Timing, instinct, tsaka quality of punches. Yan o. Marunong na umilag si Yumir. Although, sasaludo ka talaga sa mga amateur fighter. Ayan, tulad yan o. Yung pang-Olympics yung laro. Yan o, outbox. Magaling sila eh. No? Yung kalaban nga ni Weljun, sabi ko parang na-knockout lang to ni Weljun. Hindi pala ganun yung boxing, no, brother? Kailangan marunong ka rin na, na magpabango sa, judges. Ayan. Ganda nung... Dito sa round number 3, brother, pinapakita ni Yumir kung sino yung tigre sa laban. Ayan. Kahit na i-outbox nung kalaban si Yumir, hindi niya kayang sirain si Yumir dito. Nakakailag si Yumir, nakakaganti pa ng solid. Ayun yung mga nakita ko dito kay Yumir. Nadagdagan ng counter punches tsaka timing. Yan o, kita nyo, yung tempo of punches. Tapos yung suntok ng kalaban niya, pang puntos lang talaga. No? Parang pillow fight, walang lakas. Ayan o, maganda lang tignan pero wala. Ayan o, astang takot yung kalaban. Ayan, wala, brother. Alam na sa round number 3, ha. Sabihin nating patas yung yung scorecards, no. All one. Ito dito natin malalaman. Ayan. Si Yumir Marshall. At least nalaman natin, no, at nakilala natin si Yumir. Paano ba nanalo ng gold to? Luto ba? Ano bang nangyari? Bugbog sarado sa round number 3, no? So napaka-importante, brother. Napaka-importante na nakapapanood natin to ng mga anak nyo. Share nyo to yung video, brother, ha? I-share mo to. Ito yung mga dapat na sinishare, eh.
yung nagiging proud tayo, no? Sa mga nararating ng ating mga kababayan. Huwag tayong mag-bash, brother. Tanggalin natin sa sarili natin. Tingnan nyo, ang saya nga natin. Yan o, siya nang tinatakbuhan ngayon, di ba? Ganun lang. Ganda ng strategy ni Yumir, no? Yung kanyang maturity sa game na andun. Ayan o, tingnan nyo. Sino mo ka naghahabol dito? Di ba yung Indonesia? Oh, wala. Ako, kumpiyansa ako do Yumir yun, brother. Yumir yun, brother. Nanalo po si Yumir Marshall, brother, via split decision. No? Split decision po. Eh, brother, baka hindi ka convinced. Ito, isang flavor ni Yumir Marshall, brother. Ayan. Ito, pinakita ni Yumir kung anong meron siya. Masdan nyo yung laro dito ni Yumir. Ibang-iba sa laro niya. So, actually, ito yung parang nagdala kay Yumir Marshall sa championship fight eh. Bakit, brother? Itong fight niya sa Vietnam. Kasi paiba-iba siya ng taktika. Dito iba yung tactics ni Yumir. Tignan nyo, timing. Ayun o. 1-2 combination lang. Ganun lang pinapakawalan dito ni Yumir. Ayan o. Hindi siya ganun kabakamay. Ayan, ganun. One bang. Isang jab, tapos bang na malakas. Ganun. Kanina iba yung tactics, no? Ito, tingnan nyo. Iba yung laro. Kasi natututo na si Yumir Marshall paano iba-ibahin yung laro. So ibig sabihin, masasabi ba natin, brother, na sa Olympics, sa Paris Olympics, yung laro ni Marshall pwede na? Ang gold medal na rin ba dun? Kasi iba-iba yung kalaban natin dun, brother. Kumbaga ang kalaban natin sa Paris Olympics, pwedeng makakalaban natin yung kalakarang Gennady Golovkin, yung mga ganon, Bivol. Dito, brother, ibang timpla to. No? Ito yung medyo mas powerful na Yumir. Talagang palaban, no? Pilipinas flavor. Nga pala, brother, baka hindi mo pa napipindot yung like button. Sana na mapindot mo, ha? Kasi ito yung mga dapat na sinusuportahan natin. No? Hindi binabash. Magandang pamasko to sa Pilipinas, yung gintong medalya. Nice combination by Yumir Marshall. Dito talagang hindi nakakaporma yung Vietnam. Pero tingin ko dito kasi yung Vietnam, brother, may lakas to eh. Ito yung kaibahan kay Yumir. Pag malakas yung kalaban, ano ginagawa ni Yumir? Sinasabayan din eh. Matira matibay. Kaya nga sa pro boxing, brother, no? Each time na lumalaban si Yumir, parehas sila bumabagsak. Kasi ganun yung ugali ni tulad niya, no? Ganyan yung ugali ni Yumir. Matira matibay. Pero kanina sa gold medal fight, ibang-iba eh, no? Strategically. Nga pala, brother, umabot ka ba sa dulo ng video na to? Ito. Kung umabot ka, comment ka, brother, ha? Para at least nakikilala kita. So round number 1 pa lang to. Huwag kayong malilingat dito, ha? Sobrang ganda nito. Isa ito sa mga hindi ko kayang kalimutang laro ni Yumir Marshall in terms of SEA Games, no? Walang brother, lamang doon si Yumir, lahat sila sang-ayon. So round number 2, tingnan natin. Huwag kang malilingat dito. Dahil anytime ilalatag ni Yumir yung kanyang finishing move dito. Actually, brother, dapat talaga nanonood din tayo ng mga ganitong uri ng fight. Kasi tumatalino tayo, brother. Diba? Tingnan nyo, ang dami nating usapan. Diba? Ang ganda ng bonding natin ngayon. Kasi natatalakay natin. Diba? Nice punches by Yumir Marshall. Timing ginagawa dito ni Yumir. Nice job. Matulis yung job doon ni Yumir. Nice job. Body punches. So dito, hindi na alam nung kanyang kalaban kung saan siya didepensa. Sa bodega ba o ulo? Kasi dito, ini-enhance ni Yumir Marshall yung kanyang power. Saan niya ibibigyan to? Pag alam niyang medyo weakest point ng kalaban niya,
Talagang sa iba naman po gagawin yung next. Galing eh, no? Galing ng taktika. So dito yung kalaban niya nag-turn to counter puncher. Kanina toe-to-toe eh, di ba? Ayan o. Ayan. Ina-counter niya na lang si Ymir eh. Ayan o. Ano panlaban ni Ymir? Body punches. Di ba? Uubusin niya lakas kasi tatakbo-takbuhan siya nito. Ano lang eh. Magmamarkes move na lang na nakaabang eh. Ayan o. So, kitang-kita naman natin na magaling din yung kalaban niya rito. Tumatama na ron. Pumapasok na yung mga straight right hand ni Ymir. Nice way. Wala, hindi tumatama. Ganda nun. Ang ganda nun, brother. Kumbaga may flexibility may mga ganong galaw si Ymir na ano. Ang hirap basahin din eh. Kala mo ang dali, brother, na labanan si Ymir. Hindi, brother. Parang kalabaw eh. Yun ang sinasabi natin. Tinamaan ng kanang. Babangon pa ba to? Wala, brother, tinigil na. Yan po, si Ymir Marshall, ang dalawang muka na ipinakita sa atin. So, brother, nakasuporta ka ba hanggang ngayon? Comment ka dyan, brother, ha? At kung gusto nating mapanood pa yung kasaysayan kay Ymir Marshall sa pro boxing, panoorin pa natin to, brother, para lang alam natin sino ba tong Ymir Marshall na posibleng magdala ulit ng gold medal pagdating sa Olympics, no? Ito, brother. Sa pagpapatuloy ng karerang minahal ni Ymir Marshall, ang boxing kung saan hindi naging madali upang maitawid ang matinding karera patungo sa kasalukuyang antas ng paglalaro. Dalawang muka ang kinasasadlakan ngayon ni Ymir. Ito ay ang pro boxing kung saan suportadong lubha ng 8th Division King, Manny Pacquiao. Tila ba butas ng karayom at naninibago pa sa paunang engkwentro ng pro boxing sapagkat nakalasap ito ng matinding experience kung paano ibangon ang sarili at patunayang diamante ang nakabaloob sa matinding apoy ng pagsubok pagdating sa palitan ng kamao. Bumagsak ng maraming beses si Ymir Marshall sa Amerika at inasahan ng marami na hindi na makakatayo pa. Ngunit nagulantang ang lahat matapos bumangon at bigyan ng matinding tatak ng pagkahalimaw sa ring ang kalaban. Dito, nahimasmasan ang panatiko ng isang Ymir Marshall pala. Oras na tumungtong na sa ibabaw ng ring. Pataubin mo man ay paniguradong babalikan ka ng triple gamit ang mabigat na kamao. Ang ikalawang mukha naman nito na kinaroroonan ay ang Boxing Olympics kung saan ito sana ang pinaka-target ni Pacquiao. Ang pagharian sa paunang beses ang Olympics sa ngalan ng gintong medalya. Ngunit ayon sa kinatawan ng mga bumubuo sa Olympics, ang edad ni Manny Pacquiao ay hindi na naaayon pa. Kaya naman mainit ngayon ang naging suporta lalo na ni Pacquiao patungkol kay Ymir Marshall. Ito kasi ang may pinakamalaking tsansa ngayon na makakuha ng gintong medalya sa mabigat na patimpalak. Ito'y sa kadahilan ng mataas na ang karanasan ni Ymir sapagkat hindi madaling pagsabayin ang pro boxing at Olympics. Magkaiba kasi ang fight adjustment sa temang ito. Subalit pagdating kay Marshall, walang hindi makakaya ang atleta kung makakaranas lang ito ng mabigat na suporta. Kaya naman, sa pagbabalik Pinas ni Ymir Marshall, isang well-experienced fighter ang lalantakan nito na nasa rank number 2 ng pinakamagaling sa Thailand pagdating sa current weight class ng super middleweight division. Mayroon itong overall fight na umaabot sa 36, habang si Ymir Marshall naman ay nakakaapat pa lamang. Ngunit kung ikukumpara naman ang mga labang nangyari sa pro career nito, kalidad at matitinding lugar o kalaban ang mga hinarap nito. Kaya naman sa upcoming fight nito sa Pilipinas ay magsisilbing main event ang magaganap. Ang tanong,
Gaano na nga ba kalakas ngayon ang pambato ni Pacquiao sa mataas na dibisyon? Ito ang bakbakan sa sariling baluarte under middleweight class division. Yumir Marshal versus Teodasak Sinam ng bansang Thailand. Okay, ito yung makakalaban ni Yumir Marshal na mula sa Thailand. Bago tayo dumako kay Yumir Marshal, silipin natin yung mabilisang galaw nitong si Teodasak Sinam. Ito. Forever is the strangest Yun, may mga body punches din. shorter than you do. Itong white gloves with blue, yan po si Teodasak Sinam. So silipin natin yung laro kung ano mangyayari sa kanya pag nakalaban niya si Yumir Marshal. Na corner. Uy, uppercut. So tulog ho. Itong Sinam, yan po ang makakalaban ni Yumir Marshal. Okay, muli, welcome sa ating transformative reaction video patungkol dito sa isa sa mga malulupit na boksingero ng Pilipinas sa ngayon, itong si Yumir Felix Marshal na naka blue gloves sa bakbakang ito. So syempre, hayaan mong kamustahin kita. Kamusta yung araw mo ngayon, brother? Sana nasa mabuting kalagayan ka at mag-usap na tayo tungkol sa boxing. So ano ba yung purpose? Bakit nag-content tayo ng patungkol kay Yumir Marshal? So ito ay dahil may upcoming fight itong si Yumir Marshal kontra sa boxer ng Thailand, no? And ito yung pinaka-improved version ng Yumir Marshal sa kasalukuyan. This is the latest fight of Yumir Marshal na naka-blue gloves. Yan pong may tatak na Air Force sa likuran. So napansin ko rito medyo pasensyoso na si Yumir dito, no? And very sharp yung mga jab Longing at punches ni is the Yumir music Marshal of dito. our spirit. The gift of life is never more or less. At mamaya-maya lang, brother, isasalang natin yung fight ni Yumir Marshal sa pinakamabigat niyang laban. Kasi brother, ito yung pinaka most improved Yumir Marshal sa kasalukuyan. Isa sa mga latest fight niya. Silipin natin, gawa natin ng reaction. So maganda na yung forma rito ni Yumir Marshal. Maganda yung pacing and at the same time may jab and depensa. Ayan, hindi na nagmamadali, no? Oh, what a job by Yumir Felix. So napaka-importante na nag-uusap-usap pa rin tayo tungkol sa boxing dahil medyo nagulat ako ron sa isang iglap pinatumba ni Yumir Marshal. So yan yung mga bentahe ni Yumir Marshal, brother. Meron siyang quality punches mula sa bodega at may mga jab na matitindi. And take note, brother, no? Mabibigat po yung suntok ni Yumir Marshal sa timbang na to. Hindi ho biro, brother. Bagamat yung previous fight ni Yumir Marshal, no, very risky yung galawan ni Yumir. Pero ngayon, sobrang matured. Sobrang develop yung jab. And at the same time, makikita mo yung kanyang focus sa bakbakan. Naalog na naman dun. Ito na grabe. Ang bigat ng kamao ni Yumir Marshal sa timbang na to. Ayan, slow mo. Pak! Ayan yung sa bodega. So, nagwagi ron si Yumir Marshal via knockout. So, ito yung sinasabi natin kanina, no? Para mas makilala nating lubos itong si Yumir Marshal. Panoorin natin to. Isa ito sa mga pinakamabigat na naranasang laro ni Yumir Marshal.
Iba rin kasi yung galaw dito ni Hart, yung kanyang kalaban dito. And remember brother, ikalawang pro fight pa lang ni Yumer Marshall nung mga panahong ito. Kung kanina matured, focus, yung sa latest, dito siya natuto sa fight na to. Oh, yun ang sinasabi natin brother. Yung laro kasi ni Yumer Marshall, sobrang late game. And ang kagandahan dito, sa early pa lang ng kanyang karir sa pro boxing, naranasan niya na yung mga mabibigat na laban o sitwasyon, no? Tulad nito na si Isaiah Hart. Isa ito sa mga the best sparring, no, sa Amerika. Kinukuha to ng mga quality opponent. Tingnan nyo naman to tumapon brother ng suntok. Forever is the strangest thing. It's short. Oh, kumpiyansa rito yung Hart brother. Hindi ho birong kalaban yan. Mataas yung fight mentality. Maganda bumato ng suntok. Magaling umabang. And at the same time, may lakas. Oh! Tumumba ron si Hart. Pero hindi binilangan ng record. Binilangan ba? Hindi binilangan. So dito, iba yung Yumer Marshall dito. Puso sa puso talaga. Matira matibay. Alam nyo kung bakit brother ganyan maglaro si Yumer noong mga panahong iyan. Dahil yung bakbakang yan, ilang rounds lang mangyayari. Isipin mo, 6 rounds lang. So pag pinabagsak ka, napaka-crucial nun, no? Meaning nakakatakot si Yumer Marshall pagdating sa digdigang bakbakan. Pag tumayo, nakakatakot. So pagkatapos bumagsak ni Yumer, parang baliktad, ano? Forever is the strangest thing. Siya pa yung umaatake ng umaatake. Instead na battle for survival, hindi. Baliktad. No take. Ayan o, siya pa yung umaatake. Oh! Aalog ng ilang beses yung Jesse Hart. Ay, yung Isaiah Hart. Yun na naman yung mga suntok sa bodega ni Yumer. Talagang ramdam na ramdam ng kalaban. Oh! Uy, tinamaan. Yun, isa yun sa mga sa mga nagpa-improve kay Yumer Marshall. Yung mga ganitong senaryo. Akala ko nga brother hindi natatayo rito si Yumer, pero tumayo eh. Iba yung puso ng taong ito, yung boksingerong ito. Isipin nyo, ganito yung mga dinaranas ng mga boksingero sa abroad. Tapos kung lait-laitin ng mga Pilipino, diba? Sana suportahan natin unconditionally. Mahalin natin kasi nakakatakot na maging boksingero sa Pilipinas pagka lagi yung binabash. Suportahan natin, no? Mahalin natin, ingatan natin. Oh, yun na naman si Yumer Marshall. Masakit kasi sa kalooban ng Pilipino, brother. Pagka umabagsak na ngayong mga boxer sa abroad, hinihila pa pababa. So ngayon, ito yung mga patunay, no? Na ang Pilipino pag bumangon, mag-ingat ka. Sana makabangon yung mga boksingerong Pilipino sa Pilipinas. At magkaisa yung mga panatiko ng boxing. So yan, nag-iba na yung pacing ni Yumer dito. Kanina aggressive, ngayon naghihintay na lang ng timing. Malaki yung factor nung nung amateur sa yung Olympics, yung laro. Oh! Yung laro sa Olympics sa amateur, brother. Malaking impact rito. Na-adapt ni Yumer yung paramihan ng suntok. Tinamaan doon si Hart. Mukhang groggy. Nasaktan. Oh! Yun na naman si Yumer. Hindi ko alam kung umabot ka pa sa dulo ng video na to, brother. Pero kung sakasakaling umabot ka, maraming salamat at nakasama ulit kita sa ating kwentuhang ito. Hindi man ganun ka-quality yung video, pero
Tayo po ay content creator lang, no? Na gumagawa ng paraan para mai-update kayo sa larangan ng boxing. Kaya maraming salamat sa pagparito mo. So, dito nakilala nakilala natin si Yumir Marcial, no? Talagang kakaiba yung puso. Babangon at babangon. Tinamaan doon sa bodega yung Isaiah Hart. Nabaliktad ni Yumir yung laban eh. Isipin nyo, dahil sa bigat ng suntok tsaka puso. Ayan o. Ayan, corner. Boom! Grabe. Nakakatakot yung suntok ni Yumir. Halatang mabigat eh. Yung tinamaan, uy! Talagang umaatras na tong si Isaiah Hart. Ramdam na ramdam yung lakas ng suntok ni Yumir. Parang Golovkin eh. Oh, yun na naman. Nilalamog ng gusto. So ito na. Round number 4. Ito naman. Talagang ramdam ni Isaiah Hart yun ah. Kung kanina nakikipagsabayan, ngayon iba na. Nabasa ni Yumir Marcial yung galaw. Na delikado pala to pag pinipresyo. In and out. Nanghina yung kalaban niya rito. Nalamog. Uy, na naman, tinamauho. Ay, grabe. So maraming salamat muli sa suporta ng sambayan ng boxing fanatics. At palagi kang mag-ingat, no? Salamat sa like, sa share, sa heart ng video, sa pag-comment mo dyan.